Sa isang tahimik na baryo sa paanan ng bundok, nakatira si Benjo, isang magsasakang 35 taong gulang, payak ang pamumuhay ngunit may pusong busilak. Araw-araw, siya'y gumigising bago sumikat ang araw, tangan ang lumang pala at patpat na araro ng kanyang ama. Wala siyang asawa, wala ring anak. Tanging mga tanim at alagang manok ang kanyang kasama sa buhay. Ngulit sa likod ng kanyang tahimik na mukha, may pagod at pangungulila. Madalas sa gitna ng bukid ay mapapahinto siya at mahina niyang ibubulong. Kung gaano man kahirap, kakayanin. Basta may tanim, may kakainin. Tuwing umaga, maririnig sa kanyang kubo ang tunog ng kawayan habang nagluluto siya ng tuyo at gulay mula sa sariling tanim. Pagkatapos mag-almusal, bitbit ang lumang basket. Pupunta siya sa palengke upang magbenta ng ani, kangkong, sitaw at talong. Ang kita ay sapat lang para sa asin, bigas at kaunting kandila para sa dasal sa gabi. Kahit mahirap, hindi siya nawala ng ngiti. Ang bawat punla na itinatanim niya ay parang panibagong pag-asa. Ngunit minsan, sa ilalim ng mainit na araw, habang nagbubungkal ng lupa, napahinto siya at napatingala sa langit. Hanggang kailan ba ganito, Ama? Kailan ko mararamdaman ang ginhawa? Isang dapit hapon, matapos ang mahabang araw ng pagtatanim, naupo si Benjo sa tabi ng kanyang bukid. Ang mga palay ay tila kumikislap sa ginintuang liwanag ng araw na papalubog. Tahimik, maliban sa mga kuliglig at mahinang hampas ng hangin sa mga dahon ng saging. Habang siya'y nagpapahinga, napansin niya ang isang matandang lalaking dumarating mula sa dulo ng pilapil. Marungis, may suot na kupas na barong at tanga ng isang baston na tila gawa sa ugat ng puno. Lumapit ito kay Benjo at sa tinig na paos ngunit mahinahon ay nagsalita. Magandang dapit hapon, iho. Matagal na kitang pinagmamasdan. Hindi ka sumusuko kahit walang kasiguruhan ang ani. Napatigil si Benjo. Marahang tumango bilang paggalang. Ngunit bago pa siya makasagot, inilahad mang matanda ang kanyang kamay. Sa palad nito, nakapatong ang isang kakaibang binhi, kulay ginto at tila may liwanag na pumipintig mula sa loob. Itanim mo ito sa lupa kung saan ka madalas manalangin. Sabi ng matanda. Ngunit tandaan mo, Benjo, ang tanim ay kakainin. Depende kung ano ang laman ng iyong puso. Bago pa man siya makapagtanong, biglang lumakas ang hangin. Napapikit si Benjo at nang idilat niya ang mga mata, wala na ang matanda. Tanging ang binhi na lamang ang naiwan sa kanyang kamay, mainit-init pa at tila humihinga. Kinabukasan, habang sumisikat ang araw, ginawa niya ang bilin. Itinanim niya ang binhi sa tabi ng lumang puno ng mangga, kung saan siya madalas lumuhod at manalangin tuwing gabi. Kinabukasan,
Habang maputla pa ang umaga at ang hamog ay nakadikit pa sa mga dahon, nagpunta si Benjo sa punong mangga upang tignan ang binhing itinanim niya. Wala siyang inaasahan marahil ilang araw bago tumubo, tulad ng ibang halaman. Ngunit pagdating niya roon, napahinto siya. Sa mismong lupang tinanim niya, kagabi, may tumubong maliit ngunit makinang na usbong, kulay berde, ngunit ang gilid ng mga dahon ay kumikislap na parang sinag ng araw, parang buhay na ginto. Napalunok si Benjo. Hindi ito normal. Mahina niyang bulong habang dahan-dahang dinadampi ang dahon. Paghipo niya, biglang gumalaw ang halaman, parang tumugon. At mula sa lupa, sumingaw ang malamig na simoy na may kasamang kakaibang tunog. Isang mahinang pag-awit na parang bulong ng hangin. Sa takot at pagtataka, lumayo siya sandali. Pero may kung anong humihila sa kanya para manatili. Buong maghapon, napansin ni Benjo na mas mabilis lumago ang halaman kesa sa ordinaryong tanim. Pagsapit ng hapon, halos kasing taas na ito ng kanyang tuhod. Nang sumapit ang gabi, may lumitaw na maliit na usbong sa gitna. Tila isang papalaki at papabilog na bunga. Kinabukasan, bago pa man umangat ang araw mula sa likod ng bundok, nagising si Benjo sa isang kakaibang liwanag na animoy sumisilip sa dingding ng kanyang kubo. Hindi iyon lampara. Hindi rin araw. Isa lang ang pinanggagalingan, ang mahiwagang halaman. Paglabas niya, halos mapaupo siya sa gulat. Ang halaman ay mas mataas na ngayon. Halos abot dibdib niya. At sa gitna ng mga makintab na dahon, nakabitin ang isang bunga. Malaki, bilog, at kumikislap na parang mismong buwan na nahulog sa lupa. Dahan-dahang lumapit si Benjo. Ramdam niya ang pintig ng liwanag mula sa bunga. Parang humihinga. At muli, ang tinig. Ngunit ngayon, hindi ito nakakatakot. Malumanay, mainit, parang yakap ng liwanag. Ang tanim ay kakainin. Ngunit kung mabuti ang puso, pagpapala ang lalabas. Napasinghap si Benjo. Marahan niyang hinawakan ang bunga. At sa paghaplos niya, kusang nagbukas ito. Unti-unti. Na para bang isang bulaklak na sumasabog sa liwanag. At ang laman? Napatakip siya sa bibig. Sa loob ng bunga ay 3 uri ng kayamanan. Mga gintong butil, kasing kinang ng araw. Mga gintong itlog, pulido at mabigat sa palad. Isang kumpol ng maliliit na diamante, kumikislap na parang bituin. Nanginig ang kamay niya. Hindi niya alam kung iiyak ba siya, tatawa, o luluhod sa lupa. Panginoon, bulong niya. Bakit ako? Sa sandaling iyon, naalala niya ang mga panahong gutom siya. Ang gabing walang kandila. Ang araw-araw na pagtitiis. At ang lahat ng panalangin na binitawan niya sa ilalim ng punong mangga. Pero kahit napuno siya ng pagkamangha, hindi dumapo ang kasakiman sa kanyang puso. Alam niyang ang biyayang ito ay may dahilan. Kaya tumindig siya na may maranghang ngiti. Hindi niya kinuha ang lahat ng laman. Itinabi lamang niya ang sapat para baguhin ang kanyang buhay. Ipagawa ang kubo, gawing matibay na tahanan.
bumili ng mas maayos na kagamitan sa bukid at magkaroon ng kunting ginhawa. Ngunit ang karamihan ay ibinigay niya. Dinala niya ang mga ginto at pagkain sa baryo. Pinuntahan ang mga pamilya na walang makakain. Pinagsaluhan ang biyaya na hindi niya inangkin mag-isa. At sa bawat ngiting na nakikita niya, sa bawat pasasalamat ng mga batang gutom, lalo pang kumikinang ang bunga ng halaman. Hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa kabutihang itinanim niya sa puso ng mga tao. At nang gabing yun, habang nagpapahinga sa bagong ayos niyang tahanan, napatingala si Benjo sa langit. Tahimik siyang nagdasal. Salamat, Panginoon. Hindi ko po ito hihigitan. Ang tanim ko po ay ibabalik ko sa kabutihan. At sa labas ng kanyang bahay, ang mahiwagang halaman ay kumislap muli. Tila tumutugon sa kanyang dalisay na puso. Mula sa simpleng kubo, naging isang payapang tahanan ang tirahan ni Benjo. Hindi marangya, ngunit matatag at puno ng pasasalamat. Sa bawat sulok ng bahay niya, ramdam ang biyayang hatid ng mahiwagang halaman. Ngunit higit sa lahat, ang kabutihan niyang hindi nagbago. Kung mabuti ang itinatanim mo sa kapwa, mabuti rin ang aanihin mong kapalaran. Laging bumabalik ang kabutihan. At sa lahat ng bagay, huwag kalimutan ang pasasalamat. Dahil ang pusong marunong magpasalamat ay hindi nauubusan ng biyaya.